Habang nagbibigay ng instruction sa kanila si Nash, ay nakikinig lang si Summer. Ni hindi siya tumingin sa lalaki. Paano ay naiinis siya rito? "Are you listening?" tanong ni Nash. Walang kumibo isa man lang sa kanila. Hindi naman kasi niya alam kung sino ang sinasabihan ng team leader nila. "Summer, I'm talking to you. Nakikinig ka ba?" "Yes." Hindi magkandatuto siyang sumagot. Nag-init ang mga pisngi ni Summer nang malaman niya na siya pala ang kinakausap ng lalaki. Bukod na parang inis ang itsura nito nang i-address ang pangalan niya. Napuna niya rin ng makahulugang pagtitinginan ng iba pa nilang kasamahan. Ang barkada ng magaganda. Ang mga ito ay sina Rosana, Samaria at Claudette, na para bang sinasabi ng mga ito ang tanga-tanga niya at parang lumilipad ang utak niya at lumanding sa planetang Mars. "Okay, pwede na kayong bumalik sa trabaho ninyo." Mabilis silang nagsibalik sa kani-kanilang mga trabaho. Nagkukunot man ang loob ni Summer ay wala siyang magawa. Past 9 na noon. 9 o'clock ang umpisa ng trabaho nila. Kaya kailangan before 9 ay narito na sila sa call center. Pagkatapos ay 6 o'clock ng umaga ay out nila sa trabaho. Medyo malayo-layo sa trabaho niya ang inuupahan niyang apartment. Na dating apartment ng dati rin niyang kaibigan na si Julian. Kaya nga kanina 20 minutes past 7 pa lang ng gabi ay umalis na siya ng bahay. Medyo malayo sina Monica at Tanya sa kanya. Kaya nang may hindi maintindihan ay naisipan niyang tanungin si Claudette. "Hindi ko alam yan." Halos pa-ismid nitong sagot sa kanya. Saka naman ay nakitang palapit sa kanya si Jana, ang gay friend ni na Monica at Tanya, na friend na rin niya syempre, dahil friend niya si Monica. Kaya pasok na agad siya sa barkadahan ng mga ito. "Ano iyon, girl?" tanong ni Jana sa kanya. May hawak itong dalawang kape na nasa disposable cups. Inabutan siya nito ng isang kape. "Here, coffee for you." "Salamat," sagot ni Summer. Inilapag niya sa table niya ang kapeng ibinigay ni Jana. Ito na lang ang itinanong niya tungkol sa ilang bagay na hindi niya gaanong maintindihan. In-explain naman ng mabuti ni Jana sa kanya ang mga ito. "Next time na meron kang hindi maintindihan, ay ako na lang i-approach mo dahil maraming aswang dito sa team natin." Nag-aanyong maganda lang ang mga iyon. Pabaklang sabi ni Jana sa kanya. Ngumiti si Summer sa sinabi ng kanyang bagong kaibigan. "Salamat ulit ha." "You're welcome." Antok na si Summer pagsapit ng 2:00 ng madaling araw. Kaya para mawala ang antok ay tumayo siya at kumuha ng kape mula sa vending machine. Buti na lang merong coffee rito sa call center at libre pa. Kaya hindi nila kailangang lumabas pa para bumili ng kape. O kaya ay magbaon ng maliit na thermos na may lamang kape. 30 minutes past 6 ng umaga ay may kumalabit kay Summer. Paglingon niya ay si Jana ang nakita niya. Pero kasama nito sina Monica at Tanya. Mukhang ready to go home na ang tatlo. Naayos na rin ni Summer ang mga gamit niya. Ready to go na rin siya. Ang kailangan lang ay damputin niya ang kanyang shoulder bag. "Tara na, Summer." "Wait, tinatapos ko lang tong isang customer." After few seconds, ay tumayo na siya matapos kunin ang bag niya. "Breakfast muna tayo ha," sabi ni Jana habang palabas sila mula sa call center. "Oo ba? Basta ikaw ang taya." Nagtawanan sila. Pero bigla silang napigil sa pagtawa nang mapansin nilang paparating ang tatlong kikay na sina Rosana, Claudette at Samaira. Pagpasok nila sa isang fast food restaurant, ay agad na naghanap ng table sina Monica at Tanya. Si Summer naman ay sinamahan niya sa counter si Jana na mag-order ng food nila. Tapsilog, chocolate drinks, sopas at peach mango pie,
ang in-order ni na Summer at Jana. Nagbigay siya ng 500 pesos, pero tinanggihan iyon ni Jana. Okay lang, Summer. Itago mo na muna ang pera mo. Pag sweldo mo, kami naman ang maglalambing sa iyo na ililibre mo kami. Thank you, sagot ni Summer. Ikaw talaga? Kanina ka pa pasalamat ng pasalamat sa akin. Nagtungo na sila ni Jana sa pinapwestuhang table ni na Monica at Tanya. Ilang sandali pa'y apat na silang nasa harap ng mesa. Sa sweldo natin ay si Summer naman ang manlilibre sa atin, sabi ni Jana habang kumakain sila. Nako, kilala ko si Summer. Naggalante kasi magkaibigan kami noong college pa kami. Kung hindi lang naloko si Summer ng milyones, ay baka araw-araw pa niya tayong ilibre. Wika naman ni Monica. Talagang naloko ng milyones si Summer? Tumango si Monica kay Jana bago nito ikwinento ang ginawang panluloko ni Julian at ng boyfriend nito kay Summer. Sayang iyon ha? Imagine, 5 million pesos? Saan ka naman makakapulot ng ganoong kalaking amount? 500 pesos nga ay hindi ka makakapulot kahit maghapon kang maglakad sa kahabaan ng EDSA. Siya nga pala, Summer. Ingat ka roon sa 3 bruha. Magaganda lang ang itsura ng mga iyon, pero bulok ang panoob. Paalaala sa kanya ni Tanya. Ay nako, kanina, inismiran nga siya ng bruhang si Claudette. Nang magtanong siya rito, sinabi ko nga sa kanya na sa akin na lang siyang magtanong. Tutal ay kami ang malapit sa isa't isa. Saad ni Jana. Magkakatim tayong lahat at team leader natin si Nash. Pero may kanya-kanya ring grupo o barkada ang night shift. Sina Samaria, Claudette at Rosana ay magkagrupo. Sina Nash at Gary at Jopet naman ang magkakabarkada. At obviously ikaw ay kabilang sa barkada namin ni Tanya at Jana. Si Jana ay medyo angat naman sa atin kasi SME siya o subject matter expert. Si Gary naman ay escalation manager natin. At syempre si Sir Nash, ang ating team leader. Turan ni Tanya bago ito sumubo ng pagkain. Minsan ay swertehan at konting tiyaga lang iyan, ani ni Jana sa kanya. Pero iba ang POV ko. Ano ang POV? Point of view. Mabilis na sagot ni Tanya. Gusto kong manatiling agent na lang ako bago ako mag-settle down. Kasi pag settle down na ako, tiyak namang hindi papayag si Noel na mag-work pa ako. So aanin ko ang promotion, di ba? Isa pa, I don't like having a so-called COR dito sa work natin ngayon. At ano naman iyon? Maang natanong ni Summer kay Tanya. Commitments, obligations, and responsibilities. Obvious naman kung bakit. Kayong dalawa ni Monica, pati na rin yung 3 bruha na sina Samaria, Claudette at Rosana, ay iisa lang ang pinag-practice during work. Sabi ni Jana na kumukumpas pa ng isang kamay sa hangin. When reporting for work, you always practice your 3S, and that is start on time, stay on time, and stop on time. Nagtawanan sila. Ako naman, walang masama para sa akin na maging agent lang din. Wika naman ni Monica. As long as I'm doing kung ano man ang pinirmahan ko sa job offer and I'm getting paid on time without any discrepancy. Si Tanya ay may pinalagpas ng promotion. Ganon din si Monica. Pagpapatotoo naman ni Jana. Mas pinili ko na maging isang humble agent. Kasi kapag nasa higher position ka na, you will be more focused sa team that you're handling. Binalingan naman ni Summer si Jana. Ano naman ang obligations mo bilang SME, Jana? I mean, ano ba ang kaibahan noon sa agent? Actually, 2 kami ni Samaria ang SME sa team natin.
Kami ang nagtatrabaho ng medyo komplikadong trabaho na hindi kayang tapusin ng mga agent. Sa call center industry, SME is the short term for subject matter expert. May mga ganitong posisyon usually sa mga technical accounts kung saan kailangan ng expert tungkol sa product na ino-offer ninyo. Hindi kasi lahat ng tao ay kayang kabisaduhin ang pasikot-sikot ng isang application o program. Mahabang sagot ni Jana kay Summer. I see. Tumangot ang saad niya. Si Boss George, mabait siya? Tanong niya na ang tinutukoy ay ang operation manager nila. OC siya. Oo nga, tama ka Monica. Natatawang pagsang-ayon sa kanya ni Tanya. Automatikong napakunot ang noo ni Summer. Ano iyon? Maano yung tanong na nagpalipat-lipat na tingin sa dalawa. OC means obsessive compulsive. Iyon bang hindi mapakali kung hindi perfect ang lahat? Iyon bang tipong ang gusto ay talagang naka-organize ang lahat ng bagay na gusto niyang naka-organize at kapag nawala yun sa ayos, nagwawala? Si Jana na ang sumagot. Tulad niya mismo, sabi naman ni Tanya. Ni Jana? Maang ulit na tanong ni Summer. Oo. Oy, hindi pa naman. Tanggi ni Jana. But I think malapit na. Yung father ko ay medyo ala Jack as good as it gets. So, super higpit si Boss George? Ganoon na nga. Kailang kakakulay ng dugo ni Jana ang dugo noon. Meaning to say, isa siyang bading. Madali siyang pakisamahan at makagaanan ng loob. Kahit mahirap ang trabaho, gumagaan na rin kasi madali siyang kausap. At pwede mo siyang gamitan ng gay lingo kapag kayong dalawa lang ang nasa cubicle niya. Dagdag pa ni Monica sa sinabi ni Tanya. Mahusay siyang boss, galante, at bukas ang isip sa pag-unawa. Ang hindi ko kere ay yung tatlong kikay. Nakaangat na kilay na sabi ni Jana. Alam na ni Summer na sina Rosana ang tinutukoy ni Jana. Ang bukonera na si Rosana. Ayun pagpasok pa lang sa pintuan. Akala mo kung sino ng Reyna. Mapapalingon ang mga guys sa kanyang ganda. Kutis porcelana ba naman? Long shiny black hair. At hubog Coca-Cola ang katawan. Nagkukunwaring firm and proper sa kabila ng power forma at kunting kolorete sa mukha. Pero wag ka, vampira iyon sa gabi. Malakas na sabi ni Jana bago ito tumawa. Nagtawanan din sila. In fairness talaga namang maganda si Rosana. Iyon nga lang, gumanda siya sa tulong ng cosmetic surgeon. Salamat po doktor, ang drama ng lola ninyo. Yung fashionista na si Clauden, hirit naman ni Monica. Nako, pareho silang nangunguna ni Rosana at ganoon din si Samaria sa pagsali ng mga theme days at costume party ng opisina. Naka-ismid na wika ni Jana. Walang takot ang Claudette na iyon na magsuot ng furry jacket at cowboy boots kahit na 37 degree naman ang temperatura. Sa labas ng building, ang lakas ng loob ng magsuot ng iba't ibang wigs, shocking red shiny jeans, at sequined tops. Wala siyang sawa na magpakita ng latest fashion trends. Gabi-gabi, kaya magtataka kung sa opisina nga ba ang punta niya o sa party. Tutal, nagsimula na rin tayo sa pagdidescribe ng mga kasama natin sa team, maging sa atin mismo. Natutuwang turan ni Tanya. Saglit itong tumigil sa pagsasalita nang makatanggap ng text. Sino iyong nag-text? Usisa ni Monica Lino. Si Noel. Tinatanong kong nakauwi na raw ako. Sus, ang layo na ng boyfriend mo. Ay natche-check ka pa? Ganoon talaga iyon. O game na sa pagdidescribe sa kanila. Sabi ni Tanya matapos itago ang cellphone sa bag.
si Paminta. Siya naman ang escort ng mga bukonera at mga fashionista. Ang Paminta ay tinutukoy si Samaria. Sosyal ang datingan nila. Hawak nila ang latest gadget at may sarili silang clutch bag o kikay kit na kung tawagin nila ay grooming kit. Favorite niyang suotin ang plain polo, tight jeans at patusok na sapatos. Dagdagan mo pa ng scarf at Korean hairstyle. In na in siya, diba? Sino naman si Mr. Updates please? Sino pa? Idi si Gary? Mabilis na sagot ni Monica. Siya ang program motivator at isa lang ang sa kanyang mga linya. Siya ang tagasigaw sa lahat upang gawin ng mas mabuti at mabilis ang pagtatrabaho. Siya ang may pakana kung ano-anong contest, gabi-gabi sa opisina. Siya ang bumubuhay ng pagkakaseryosong pagtanggap ng mga tawag ng mga agents. Bilang bawal sa mataas na average handling time o AHT. Siya din ang namamahagi ng mga freebies at kaperahan, kaya favorite siya ng nakakarami. At iyong tatlong kikay na sina Samaria, Claudette at Rosana ay English twang na kayang iimik ng mga accent ng UK at Amerika. Nakakainis lang silang minsan dahil panay pa rin ang Ingles kahit na nasa labas na ng call center. Parang mga pusa, nangiyaw. Ginisihan ni Summer si Tanya dahil sa sinabi nito. At dito na po nagtatapos ang part 3 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.